Sakaling umuwi si dating Congressman Zaldico sa bansa, handa raw ang Office of the Ombudsman na bigyan siya ng proteksyon. Balita hatid ni Salima Refran. Sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Matapos sa mga umano'y revelasyon at sa gitna ng mga protesta, may nagpalutang raw na magbabalik bansa na si dating Congressman Zaldico ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasi may mga balita nung panahon ng rally na umaaligid lang daw sa malapit lang sa Pilipinas. Pero I doubt it. Ako kasi hindi ako naniniwala talaga dahil kulang sa tapang yung tao kulang sa tapang. At kahit tingin ni Remulla na kalokohan ang sinasabi ni Ko na may banta sa kanyang buhay, hindi pa rin daw nawawala ang alok nilang bigyang proteksyon ng dating kongresista para makabalik ng Pilipinas at mapanumpaan ang mga sinasabi. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Naraffle na sa Sandigan Bayan ang mga kasong malversation of public funds at 2 counts ng graft laban kay Ko sa 3 dibisyon. Kaugnay ito ng 289 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro kung saan akusado rin ang ilang taga-DPWH Mimaropa at board members ng contractor na SunWest Incorporated na pagmamayari ng pamilya ni Ko. Sa amended rules of court, may 10 araw ang dibisyon para pag-aralan ang mga sinampang kaso kung sapat ito para litisin at para maglabas ng warrant of arrest laban sa mga akusado. Oras na lumabas na ito, sakalang makakahingi ng Interpol Red Notice ang pamahalaan laban kay Ko at makakapagpetisyong kanselahin ang pasaporte nito. Pumalag naman si Ombudsman Remulla sa sinabi ng abogado ni Ko na sa simula pa lang prejudged o matagal nang nahusgahan si Ko ng Ombudsman. Hindi kami korte rito. We are not judges here, we're prosecutors. So he can eat his words because we will not change our stance that he should be prosecuted for the crimes alleged in the information filed before Sandigan Bayan. Samantala, submitted for resolution at posibleng umakyat na rin daw sa Sandigan Bayan ang hindi bababa sa 3 mga reklamo laban sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya. Iniimbestigahan na rin daw ng Ombudsman ang mga kontratistang may conflict of interest sa mga proyekto. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.